Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please consider to subscribe my channel and pahit na rin po ng notification bell. Pa-like and share na din guys and pa-comment na rin po. Guys, ituturo ko po sa inyo kung paano kumuha ng PSA walk-in. Guys, yung first step po na dapat natin gawin is magpa-appointment tayo sa PSA. And yung next step po guys, after po natin magpa-appointment, pumunta po tayo sa kung ano po yung araw ng appointment nyo. Pumunta po tayo sa pinakamalapit na site na kuhaan ng PSA sa ating lugar. Then, pagdating po natin doon guys, tatanungin po ng guard kung meron po kayong appointment sa PSA. Then, papakita nyo po sa kanila yung email po ng PSA guys. Pakita nyo po yun. Then, kung wala po kayong appointment guys, hindi po kayo papapasukin ng garden. Kung may appointment po kayo, papapasukin po kayo. And, pagpasok nyo po doon, proceed na po kayo dito sa birth certificate application form. Magpipill up kayo nyan guys. I'm not sure guys kung nakikita nyo ng malinaw. I-explain ko na lang po guys. Dito guys, sa requesting for, lagyan nyo lang po ng check yung copy issuance and requirements. Yung pong sa requirements, your valid government ID issue. Kailangan nyo pong magdala guys ng inyong ID. Pwede pong national ID, pwedeng PhilHealth or TIN ID. Then, if your representative, valid government issue ID of representative. Sign authorization letter. Guys, kung kayo po ay representative o napag-utusan lamang na kumuha ng PSA at hindi po talaga sa inyo yung inyong kukuhanin, kailangan nyo po magdala ng authorization letter mula sa may-ari o sa owner ng PSA na inyong kukuhaan. And valid government issue ID guys. Yung pong ID po ng nagpapakuha sa inyo ng PSA. ID of the document owner. Then, dito guys, sa baba, ayan po guys, yung nakalagay, birth certificate details. Ilagay lang natin dito guys, kung sino man po yung kukuhanan natin ng PSA, lagay po natin dito yung kanyang last name, yung pong kanyang first name. Last name guys is apelido, first name is pangalan, middle name is panggitna. Then, yung pong kanyang kasarian, kung siya man po ay male o female. Male is lalaki guys, female is babae. Then, date of birth, ilagay nyo po dyan guys. And, place of birth, kung saan po yung lugar, kung saan po siya pinanganak guys. Place of birth, city, municipality, and province. And guys, dito po sa baba yung pong father's name po ng kukuhanan nyo ng PSA. Lagay nyo po dyan yung last name, first name, and middle name. And guys, dito po sa pinakang baba talaga is, lagay po natin dyan yung last name ng mothers, and yung pong first name at middle name. Guys, pag sinabi pong mother's middle name, ayan po yung kanyang apelido sa pagkadalaga, then yung pong kanyang pangalan, and yung pong panggitna niya nung siya ay dalaga pa. And guys, dito po may nakalagay pong purpose of your request. Ayan po guys sa baba. Purpose of your request. So, marami po ditong pamilian. Claim benefits loan, employment local, school requirements, and passport travel, employment abroad, others. So guys, yung sa akin po chinekan ko lang po dito yung school requirements kasi para sa school po yung kinuha ko para sa mga kapatid ko. And guys, yung pong ating requester details. So yung pong last name, lagay po natin dyan, yung first name and middle initial guys. Then yung pong house number, yung pong block and lot. Then, yung pong pangalan ng barangay and city, municipality, province. Example guys, yung city, municipality, tulad sa akin is
General Trias, and Province of Cavite, country is Philippines. Then guys, lagay po natin dyan yung mobile number. After nyo po guys ma-fill upan lahat yan, dito po sa baba may nakalagay na privacy notice. Basahin nyo lang yan guys, and eto guys, pag nabasa nyo na po yan, dito po sa receive by, dito sa acknowledgement of receipt, lagay nyo po dyan guys yung inyo pong signature and overprinted name. Yung pong inyong perma at saka po yung inyong buong pangalan. Then, date of receive. Kung anong date nyo po na-receive yung inyong PSA na kinukuha guys. And, dito nga po pala guys, nakalimutan ko, sa pinakataas, dito po, dito, kung ilan po yung copy na inyong kukuhanin. Kung isa lang po, lagyan nyo po ng 1. Kung dalawa po, edi lagyan nyo po ng 2. And guys, after nyo pong ma-fill upan yan, proceed na po kayo sa information desk at i-check po nila guys yung inyong pong pinil-upan na form, kung tama po ba lahat yan. Kung may mali po, para maiayos po. And after po nilang ma-check yan guys, proceed na po kayo sa payment. Pipila po kayo guys kasi ang haba po ng pila. Pagdating nyo po sa payment, pag turn nyo na guys, pag wala na pong nagbabayad, edi magbayad na po kayo. Payment. Then, pagkatapos po guys dun sa payment, proceed na po kayo sa encode. Encoding details guys. Doon po sa encoding details guys, i-encode na po nila yung mga details na pinil up nyo po doon sa form. Dito po sa form na ito guys. Yung pong pinil up nyo po dyan, itatype na po nila sa computer. Then, habang tinatype po yun, doon lang po kayo kasi ipapacheck po nila kung tama po ba yung inyong mga information na nailagay doon. Kung walang mali yun guys, di okay na yun. Guys, yung nga po palang bayad, pag pila nyo po sa payment, 155 lang po yung babayaran nyo. Then, nasa na nga ba tayo? Nasa encoding na tayo guys. After po dun sa encoding, pagkatapos nyo pong ma-check yun, bibigyan po kayo guys ng number and pipila na po kayo doon. Pipila po ulit kayo. Then, hihintayin nyo po na tawagin kayo sa releasing. Guys, pag sinabing releasing, hihintayin nyo na lang po na ma-release yung inyong PSA na kinukuha. Guys, ito nga pala yung PSA na kinuha ko. Ayan guys. At dahil late registered po yung kinuhaan ko, so dalawa po yung PSA na, ay dalawa po siya, as in dalawang papers po yung binigay sa akin. Kasi po, late registered. Ganun daw po pag late registered, dalawa daw po yung binibigay. And guys, ganun lang po. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. And, pa-share na din guys kung nagustuhan niyo ang aking video tutorial na ginawa. Thanks for watching!